Sa balitang entertainment, magdodonate ng 1 milyong piso mula sa kanilang Beniverse concert ang Nations girl group na Beni. Mapupunta ang kanilang donasyon sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Maging ang fans ng Beni na Blooms bumuo rin ng donation drive para sa mga naapektuhan ng bagyo. Kabilang sa mga tinatanggap nilang donasyon ang hygiene kits, tuwalya, kumot, toothbrush, sanitary pads, vitamins at mga ready-to-eat meals. Nag-alala po naman si Bini Maloy para po sa kanyang mga kaanak na naapektuhan po ng Bagyong Christine sa Lemery, Batangas. At ayon po sa P-pop star, hindi raw niya makontak ang kanyang tiyahin nang manalasa ang bagyo. Nakatira daw sila malapit sa dagat kaya naman daw ramdam nila ang malakas na hangin. Gumagawa na raw po siya ng kaparaanan para pumapuntahan sila at magbigay po ng kaukulang tulong. Dinamayan po naman si Maloy ng ilang pang Bini members sa kanyang kinakaharap na pagsubok. Mensahe po ni Maloy sa kanya po mga kababayan sa Batangas na huwag panghinaan ng loob. Kinoronahan ng Pinay Beauty Queen na si CJ Opiaza bilang first runner-up ng Miss Grand International 2024 sa Bangkok, Thailand. Naging mahigpit na kalaban ni CJ si Rachel Gupta ng India, na nagwagi naman bilang Miss Grand International. Hindi man nakamit ni CJ ang panalo, winner naman ang kanyang stage presence at ang kanyang pasarela. Sinundan ni CJ ang yapak nila Nicole Cordoves at Samantha Bernardo bilang first runner-up sa naturang pageant. Yan ang pinakamataas na placement na nakamit ng Pilipinas sa Miss Grand International. Dalawa namang beses na magkokonsyerto ang Norwegian pop duo na M2M dito sa Pilipinas. Sold out kasi kaagad ang tickets para nga po sa kanila pong The Better Endings Tour sa Araneta Coliseum on May 1, 2025. Kaya po sila nagpasya na magkaroon po ng second day ang kanilang konsyerto. Sa Webes po ay magsisimula na ang bentahan ng tickets para po sa second night. Kilala po ang M2M sa kanila pong hit songs na Don't Say You Love Me, The Day You Went Away at Mirror Mirror on the Wall. Hindi kasama po yung on the wall. Samantala mga kapatid, inendorso ng aking kumaring si Beyonce si Kamala Harris bilang susunod na Pangulo ng Amerika. Nagkaroon nga ng speech si Beyonce sa campaign rally ni Harris sa Houston. Kasama niya dyan ang dating Destiny's Child member na si Kelly Rowland. Nanawagan naman si Beyonce na iboto si Harris sa paparating na halalan sa Amerika. Matapos niyan, tinawag niya si Harris habang tumutugtog ang kanta ni Beyonce na Freedom. Sa Nobyembre na po gaganapin ang US presidential election.